Kurt, anong ginawa mo? Nagulat ako nang makita ko si Sam. Sa takot at pag-aalala ko, tumakbo ko palayo sa kanila. Lumapit ako sa taong sinaksak ni Kurt. Minake sure ko na buhay pa siya at nang makasigurado ako, tumawag agad ako ng ambulansya. Nang makarating yung ambulansya, sinakay siya dun. Kasama niya yung mga kaibigan niya. At umalis na ako sa lugar na yun pagtapos. Pumunta ako sa bahay nila Kurt. Ang kaso nga lang, wala siya dun. Nag-aalala ako na baka may nangyari ng masama sa kanya pagtapos ang lahat. Wala akong kontak sa kanya kaya hindi ko siya matawagan. Bago ako pumasok ng school, pumunta muna ako sa kanila. Ang sabi ng tatay niya, pumasok na daw si Kurt ng school. Medyo nakahinga ako ng maluwag dahil nalaman kong nasa mabuting kalagayan naman pala si Kurt. Nagpunta ako ng school. Dumaan muna ako sa room ni Kurt. Ang kaso nga lang, hindi ko siya makita. Excuse me? Nasaan si Kurt? Hindi pumasok. Hindi pumasok? Pero, ang sabi ng tatay niya, pumasok daw siya. Mabumalay ko. Ako ba ang nanay niya para alam ko? Pwede, pakicheck ng maigi baka kasi hindi mo lang napansin. Nakita mo ba na nandito? Hindi, di ba? Tanga lang. Sasabihin ko bang wala kung nandito siya? Mali ko ba? Gusto ko lang naman makasiguro eh. Sam, Bakit? gusto ka? Okay lang. Sino yung kasama mo lagi umuwi? Si Kurt, yung crush ko. Ah, hindi mo ba siya kasabay kumain ngayon? Hindi. Sabayan mo na ako. Hindi na. Di naman ako magre-resist eh. Sure ka? Hindi ka ba nagugutom? Hindi. Ah, Bakit pala nandito ka? hayain sana kita mamaya pag-uwi. Saan? Sa bahay. Birthday ka kasi. Happy birthday. Pero kasi may kailangan akong hanapin pag uwi ko. Ano yun? Suman kita maganap. After mo, diretso ka na sa amin. Pagkatapos ko maghanap, kakausapin ko pa siya. Wait, ano ba hinahanap mo? Si Kurt. Ah, akala ko naman kung ano. Samahan kita hanapin siya. Sige. So, kumain muna tayo. Para may energy tayo pag maghanap mamaya. Wala akong ganang kumain pero pinilit ko. Tahimik lang ako pero etong si Elias parang hindi ata nauubusan ng kwento sa buhay. Alam mo, pinapakamusta ka sa akin nila mom and dad. Gusto ko talaga nila makilala. Lalo na yung bunso kong kapatid. Gustong gusto ko daw niya makita. Excited nga sila makita ka mamaya eh. Sam? Ayos ka lang? Narinig mo ba yung sinabi ko? Oo, nakikinig ako. Okay lang ba siya? Ha? Napatakip ako ng bibig ko dahil sa sinabi ko. Ang totoo, kanina ko pa iniisip si Kurt kaya hindi ko maintindihan mga sinasabi niya mula kanina. Ano nga ulit sinabi mo kanina? Wala naman. Sabi ko lang na gusto ko makilala ng parents ko. Nalungkot siya bigla kaya tuloy nagbago bigla yung mood niya. Sige, mamaya pupunta ako. Talaga? Pupunta ka? Oo nga. Hanapin ko lang muna si Kurt. Sige. Nag-uwian na at kasama ko ngayon si Elias. Sinamahan niya muna ako mag-ikot sa school para hanapin si Kurt pero hindi namin siya makita. Wait, pwede ko bang malaman kung bakit mo siya hinahanap? May pag-uusapan ba kayo? Wala naman. Gusto ko lang siya makita. Para kasing alalang-alala ka. May problema ba, Sam? Baliw. Wala nga. Basta, nandito lang ako, Sam, pag
nagka-problema ka. Sige, salamat. Mukhang wala talaga siya ngayon dito sa school. Baka hindi pumasok. Ang sabi ng tatay niya, pumasok siya eh. Siguro nag-cutting? Hindi nagkakating si Kurt. Kilala ko siya. Ah, okay. Ay, kainis. Saan ba kasi siya nagpunta? Umuwi muna ako sa bahay para sana magpalit ng damit bago hanapin si Kurt. Ang kaso mukhang hindi ko na ata need gawin yan dahil nakita ko si Kurt nakatayo sa tabi ng gate namin. Naka-uniform pa din siya. Pumasok naman pala siya eh. Bakit wala siya kanina sa room niya? Kurt, saan ka nang galing? Bakit nandito ka? Nakita niya kami magkasama ni Elias kaya napayuko siya. Uy, anong problema? May balak ba kayo mag-date? Sige, next time lang siguro. Hindi kami magdi-date. Hinahanap ka nga namin eh. Nandito ka lang pala. Pinapasok ko sila sa loob ng bahay. Umupo silang dalawa doon sa sala at nagpalit na ako ng damit. Pagbalik ko, hindi sila nakikibuan. Ni hindi nga nila tinitignan yung isa't isa eh. Elias? Pwede sa labas ka muna. Saglit lang naman, may pag-uusapan lang kami ni Kurt. Nang makalabas si Elias, doon ko na hinarap si Kurt. Pinuntahan kita kanina sa room mo, ang kaso wala ka dun. Saan ka nang galing? Hindi ako pumasok. Nag-cutting ka? Kailan ka pa natutong mag-cutting? Bakit hindi ka pumasok? Dahil ayoko. Buong araw akong nag-aalala sa'yo, Kurt. Akala ko napahama ka na. Hindi ka ba natatakot sa akin? Natatakot? Hindi. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit ganun ginawa ko sa kanya? Hindi. Pero gusto ko malaman kung bakit mo ginawa yun. Natakot ako. Natakot ako na baka saktan ka nila dahil sa galit nila sa akin. Ha? Bakit naman nila ako sasaktan? Pinagbantaan nila ako na gagalawin ka nila. Ayoko madami ka sa gulo kaya ako ginawa yun. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kasi alam kong matigas ulo mo. At pupuntahan mo sila para ipagtanggol ako. Natatakot ako na pag ginawa mo yun, hindi ka na makabalik. Pero hindi mo pa din dapat ginawa yun, Kurt. Pwede mo naman sila isumbong sa pulis kaysa gantihan mo sila ng ganyan. Paano kung makapatay ka? Alam mo ba pwede kang makulong? Alam ko. Pero alam ko namang hindi ako papakinggan ng mga pulis kasi bata lang ako. Isipin lang nila na simpleng away lang yun. Simple lang talaga. Pinalala mo lang. Paano kung balikan ka ng mga yun? Lalaban ako basta hindi ka nila saktan. Pero paano kung niligtas mo nga ako? Pero ikaw naman yung mawala sa akin. Paano ako? Babalikan kita. Sa kabilang mundo. Sinasabi mo bang may kabilang mundo? Naniniwala ka ba na may ibang mundo? At doon sa mundong yun, mabait akong tao. Mabait ka naman ah. Ano bang sinasabi mo dyan? Siguro, in another life hindi ako basagulero. Kung yung in another life lang na yun, hindi ako lumipat ng bahay. Hindi ka sana magkakaganyan. Tingin mo, may chance pa ba ako magbago? Oo naman. Hindi pa hulihan lahat, no? Hayaan mo lang akong baguhin kita.